Attorney, ano po ang reaksyon ni Ginang Diskaya dito nga sa pahayag ng Pangulo na posibleng lumabas ang arrest warrant laban sa kanya ngayong linggo? Bilang spokesperson ng Magkatawang Diskaya, nirerespeto namin yan, no? Proseso po yan, Ma'am Cheryl. Pero ito lang po masasabi namin, hindi po nagtatago ang kliyente namin, lalo na si Ma'am Sara Diskaya, no? Kung may warrant of arrest, willing siya subuko, or baka mas maaga pa subuko siya kung voluntary surrender po siya. Hindi po sila tumatakbo sa legal na proseso. Nakausap, kailan niyo po, Attorney, kailan niyo po huling nakausap at nakaharap si Ginang Diskaya? Kausap ko lang po kahapon. Sa ngayon po, Attorney Samaniego, ay under surveillance ang inyong kliyente at nag-mobilize pa ng intelligence at tracker team para nga daw po mahanap siya. Is this the first time you're hearing this? At ano ho ang reaksyon ninyo maging ng mag-asawang Diskaya about this? Kailangan pa nga ho ba ito? Sa tingin ko po, hindi po na kailangan na Ma'am Cheryl, with all due respect to our President, BBM, at sa mga kapulisan. Kasi tulad po nung nangyari kagabi, voluntaryo hong nag-surrender si Miss Maria Roma Rimando Diskaya, sa Pasig City Police. Pero ang tinitiyak ko lang po ay hindi ho yan tatalikod sa legal na proseso si Ma'am Sara. Ang umano'y 96.5 million pesos na ghost project daw sa Davao Occidental ng St. Timothy Construction ng mga Diskaya ang ugat ng kaso. Ano ho ba ang sagot ninyo sa paratang po na ito? Actually, ma'am, yung project na yan sa Davao Occidental, yan po yung rebatement ng river ng Kulanan, Abad Santos sa Davao Occidental. Actually, Ma'am Cheryl, tapos na po yan. Tapos na po yan. Base po sa mga nakalap naming mga ebidensya na isinumite ng mga engineers ng DPWH ng Davao Occidental, tapos na po yan. Yan po yung mga inatas nilang mga pictures na talagang nagpapatunay na tapos na po yung project. Okay? Na-repair na po yan. Kasi nga, na-wash out po yan ng mga magkakasunod na bagyo. Actually, yung project na yan, Ma'am Cheryl, nag-umpisa yan January ng 2022, nakuha ng St. Timothy. Nung nagkaroon sila ng go signal para mag-umpisa, nag-umpisa po sila. Kaya lang po, hindi ho natin pwedeng labanan ang natural calamities, Ma'am Cheryl, hanggat hindi natatapos ang proyekto. Prone po yan sa pagkasira. Kasi hindi ho pwedeng mabilisan naman ang trabaho. So, hindi ho natin mapipigilan ang pagbaha, ang kalamidad. So, nadadamay ho yung proyekto. Pero, at the present, Ma'am Cheryl, tapos na ho yan. Tapos na ho yan, yung project na yan. Kailan po ito natapos? I think last month. Tapos na po yan. Kahit ipapapuntahan nyo ng field reporter ninyo. Kaya nga ho, nagtataka ho kami, bakit hindi pinagbigyan yung mga ebidensya ng mga public respondents, yung mga DPWH from Davao Occidental, na suriin, balikan nila yung project kung talagang hindi pa tapos, or ghost project, or tapos na. Napakasimple lang naman ho eh. Kaya nagtataka ho kami, bakit na-i-file yung kaso na sinasabi nilang ghost project. Paano masasabing ghost project yun? Tapos na po yung proyekto, nandun po nakatayo. Ma'am Sara, bilang spokesperson niya, hindi ho yan tatakas sa legal na proseso. Nandyan lang ho yan, ma'am, si Ma'am Sara. Nag-iisip. Pero hindi yan tatakas. Hindi yan tatakas. Ano po ang sunod na legal na hakbang ng inyong kampo? At tuloy pa rin ho ba ang pag-apply ni Ginang Diskaya bilang state witness, lalo na kung may mas mataas na opisyal na sangkot po sa anomalya? Actually, ma'am, sa witness protection, as state witness, bahala na ho ang prosecution dyan, Kasi sila naman ang nag-utilize ng taong gusto nilang maging state witness. Pero kami po, nag-apply ho kami noon, kaya lang, ang dami namang mga requirements na kailangan nilang gustong gawin.
sumusunod naman kami. Tumatalima naman kami. Pumarap kami sa Senate, pumarap kami sa House of Representatives, pumarap kami sa ICI, pumarap kami sa DOJ. Wala na ho kami tinatakasan. Nagtataka lang ho kami na sila yung mag-asawa, sila yung unang whistleblowers, sila ngayon ang nadidiin.